Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. And blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you. We worship you. Hallelujah. You made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see God Messiah. Oh, your word has made a man. They just could not understand. It was awesome work was done to the belly of your Son. Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, kings of angels do sing, I am El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, I will praise thee, Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O Lord. We pray. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at iluluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. At salamat o Diyos sa dakila mong pangalan, sapagkat ang kaligtasan ay mula sa iyo. Umaasa kaming sa hapong ito, muli kang kikilos ng may kalakasan. Ang lahat ng may sakit ay iyong pagagalingin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng may mga passport ay bibigyan mo ng visa sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ng prayer request ay iyong pagpapalain at tutugunin. At ang lahat ng aming mga kahilingan ay magiging answered prayer. Diyos, dalangin po namin na pagpalain ang mabuting balita na ating pagsasalunan. Duwa po ito'y sundan ng iyong himala, tanda at kababalaghan, at gamitin lingkod mo mightily, boldly and powerfully, kasama ang iyong mga awit. Sa aming kalagitnaan, mangyari ang iyong kalooban, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Purihin natin ang Panginoon.
ibigay ang pinaka-the best sa ating Panginoon, yung pinakamainam, pinakamalakas, sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over in my heart. Okay, sabay sigaw. Hindi pa rin naintindihan. Pag sabing sabay sigaw, welcome Holy Spirit. Okay, ibigay yung the best na palakpak sa Panginoon. Sabay sigaw. Ayan, purihin natin ang Panginoon. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, kung kayo maniniwala, uuwi kayong tagumpay. Ang hina. Sabi ni Father kanina, parang wala siyang kausap. Andiyan pa ba kayo? Kung kayong lahat ay maniniwala, uuwi kayong magaling at walang sakit. Sapagkat ang pag-uusapan natin ay itong salita ng Diyos. Sabi po ng Exodus chapter 15, verses 19 to the following verses. Exodus chapter 15 verses 19 to the following verses. Ang mga Israelita ay hinabol ng mga kawal ng Paraon, sakay ng mga kabayo at mga karwahi. Nang ang mga kawal ay nasa gitna na ng dagat, uling pinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ng alon ang mga kawal ng Paraon. Samantala, ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa. Pagkatapos kumuha ng tamborin si Miriam, ang babaeng propeta na kapatid ni Aaron, tinugtog niya ito at nagsayawan ang mga babae na mayroon ding mga tamborin. At habang sila'y nagsasayaw, ganito ang inaawit ni Miriam: purihin si Yahweh na kanyang dakilang tagumpay, itinapon niya sa dagat ang mga karwahit ang nakasakay. Pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng Seir. 3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Tingnan nyo ang inyong katabi. Mapait ba ang itsura niyan? Kaya tinawag nila itong batis ng mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita, ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at inihagi sa tubig na wala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking mga kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. At pagkatapos nakarating sila sa Elim, doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma, at sila'y nagkampo sa tabi ng balon. Mga kapatid,
Mapait ba ang itsura nyo? Hindi. Ang mga salita po ng Diyos. Taas po ang inyong prayer request. Let's welcome the presence of the Holy Spirit. Taas ang mga prayer request nyo. Yan. Parang pakiramdam ko kayo ay nakatulog. Kaya pinawiway ko sa inyo. Para bagang yung bata na pinag-iheli na gano'n, kaya tulog na. Okay, taas po ang lahat ng prayer request. Sumigaw nga kayo. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, salamat po sapagkat sana po'y ako'y natutulog dahil tanghaling tapat. Pero salamat, naririto po ako sa iyo upay kay purihin, pasalamatan at sambahin. At inaking ko po na ang aking prayer request ay answered prayer. Pagpalain mo po ang aking mahandog at ang iyong pangako na ito'y ibabalik sa akin, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya naman, sa ngalan mo, Jesus, inaangking ko na ako'y tagumpay sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Okay, hawakan yan at papasok ang mga kolektor. Ang awit ang kumusta na kayo? Ang masaya. Teka, alas, yung boses tagat. Teka, ako'y mayaman. Ang tanong pa, teka, tumalan. Amaling na. Thank God. Alas, aking ang boses tagat. Teka, mayaman. Amaling na. Teka, tumalan. Amaling na. Teka, pag-iba. Ang dalag ay magkaiba. Padaling
hapon po sa inyong lahat. Parang wala akong kausap. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lahat po ng sumagot, answered prayer. Amen. Kaya po kayong lahat ay makinig. Amen. Always remember that faith is cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Laging tatandaan na ang pananampalataya ay nag-uumpisa hindi sa pagtulog, hindi sa pagkain, hindi sa pagkukuntuhan, kundi ang sinasabi ng salita ng Diyos ay sa patuloy na pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Sinong gustong gumaling? Wow, Lord, ang dami mong pagkakingin, lahat tayo may sakit. Ha? Kung nais yung gumaling, makinig kayo. At sa ismaling, huwag niyong sayangin ang pagsamba sa Diyos. Ang pagsamba sa Diyos ay nasa puso. Worship is in the inner heart. And it expressed by your clapping, shouting, dancing, and everything na na-express nyo ang inyong pagsamba sa Diyos. Kaya huwag niyong sayangin ang pagpalakpak sa Panginoon, ang pagsigaw sa Panginoon ng papuri, ang pagtalo ng tatlo sa Panginoon, at ang pagsayaw sa Panginoon. Huwag niyong sayangin. Sabi po, makinig kayo, in the midst of our worship, yung ating ginagawang ito, may kagalingang nangyayari sa buhay mo. That's why, without your knowing, gumagaling na pala kayo habang kayo nagwo-worship. Without your knowing, every singing and praising song, may kagalingan ang nangyayari sa buhay mo. Kaya huwag nyo sasayangin yan. Kailangan buhay na buhay, kahit ang haling tapat. Kailangan bigay tudo, sapagkat doon nangyayari ang kalooban ng Diyos. Ay yung iba pag senior na, tinatamad ng magpuri. Pag senior na, ayaw nang sumayaw kasi masakit na raw yung tuhod niya. Kapag senior na, nangihinayang ng pumalakpak. Kapag senior na, ayaw niyang magpuri sa Panginoon. Kaya taas yung inyong kamay. Huwag niyong sasayangin ang pakikinig. In everything you do, put God first. Unahin niyo lagi siya. At tiniti ako sa inyo, pag uwi nyo mamaya, malakas na malakas. Because Jesus Christ is our strength. Raise up your hands, taas ang kamay, at dahan-dahang maupo. Okay, handa na kayong makinig? Lahat ng handang makinig, humalakhak! Because the joy of the Lord is our strength. Sabi ng Panginoon sa John 15, nais niyang malubos ang inyong kagalakan because our joy is Jesus. Kaya kahit ang haling tapat, kung tayo connected with Christ, always abiding in Him, the joy, which is the Lord Himself, kahit antok na antok ka, nagagalak, nagsasaya, nagpupuri sa Panginoon. Tingnan mo, humihina na yung amen. Our topic is about healing power
in the Word of God. There is power in the Word. Ay, wala akong kausap. There is power in the Word. May kapangyarihan sa salita ng Diyos. And there is healing in the Word. May kagalingan sa salita ng Diyos. Daig pa ang mamahaling gamot. Ang salita ng Diyos buhay. Ang salita ng Diyos mabisa. Ang salita ng Diyos kagaya ng tabak na tigabalay talim. Ang salita ng Diyos ay nagpapalakas. Ang salita ng Diyos ay bumubuhay. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay kasaganaan. Ang salita ng Diyos ay ating buhay at kalakasan. Daig pa ang lusartan. Your good and powerful maintenance in your life is the Word of God. Ano ba ang nagme-maintain sa buhay nyo? Gamot ba? The Word of God is Jesus. Kaya nga sinasabi ng banal na aklat, ang salita ng Diyos ay higit pa sa mamahaling gamot. Marami po, excuse me po, sa lahat ng may maintenance. Kung ang maintenance yung inyong pinanghahawakan, iiksi ang inyong buhay. Pag nakalimutan yung uminom ng inyong maintenance, kakaba-kaba kayo, baka kayo'y mamatay. Pero kung ang maintenance ng buhay natin, ang salita ng Diyos, kahit ka saan pumunta, bundok, batag, o anumang lugar, andun ang iyong kalakasan. Ang hina. Amen. Sabihin nyo, salita ng Diyos, laksan mo. Sabi ko, laksan mo. Sabi ko, sabihin mo sa katabi mo, laksan mo. Sabihin mo sa iyong katabi, laksan mo. Oh. Salita ng Diyos. Pagkatapos sabihin mo, laksan mo. Okay, nilakasan mo. Salita ng Diyos. Listen to me. Amen. John chapter 1 verse 1. Sabi po ng banal na kasulatan sa Juan 1:1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Amen. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. If you maintain in your life the Word of God, kung pananatilihin mo sa puso mo ang salita ng Diyos, siya ay Diyos na mag-maintain ng buhay mo. Kaya hindi dapat uma-absent. Kaya hindi dapat pag may gawain ay absent ng absent. Kailangang makinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Pati yung mga dancer dapat nakikinig ng salita ng Diyos. Pati mga choir. Pati mga lahat ng manggagawa. Kasi ang hindi nakikinig ng salita ng Diyos, hindi lumalago, hindi nagbabago ang ugali. Pero kung patuloy tayo nakikinig ng salita ng Diyos, mababago ang ating buhay at tayo'y magtatagumpay. Amen. Sinong gustong magtagumpay sa lahat ng area ng buhay? Ang mga Israelita nagtagumpay. Ang tawag doon, nung tayo nakaraang mga tinatawag na Holy Week, pinagdaos natin ang Paschal Mystery. Misteryo Paskwa.
na ang origin o ang orihinal ay nagumpisa sa paglaya ng mga Israelita doon sa pagkakaalipin nila sa Ehipto. At yung binasa ko, di ba? Sila ay hinabol na mga tauhan ng Paraon. Ang Paraon po ay ang hari ng Egypt. Pero o Paraon sa Tagalog. At sila'y lumaya, sila'y hinabol ng mga kabayuhan at mga karwahe para sila'y patayin. Pero ang taong nananatili sa puso ang salita ng Diyos, hindi ka iiwan ng Panginoon, mananatili sa sayo magpakailanman. Ikaw pa rin, Jesus. Sabi ng Book of Romans 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin at nasa sa atin, sino ang lalaban sa atin? Hinabol ang mga Israelita, subalit nang sila'y nakatawid na, biglang tumikom ang dagat, at ang mga kabayuhan at mga karwaing umahabol sa kanila, sila'y nilamon ng dagat at sila'y nangamatay. Amen. Ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na pula at sila'y naging wanderer doon sa wilderness, doon sa ilang. Sila'y nagpaikot-ikot na naglalakbay, hinahanap nila ang lupang pangako, the promised land. Mahigit 40 taon, 40 years na wanderer, nagpaikot-ikot, hindi nila masumpungan, at nang malapit na sila, ipinatanaw lang kay Moses ang lupang pangako. Gusto nyo bang matanaw lang? Sinong gustong matanaw lang ang lupang pangako? Ay sinong gustong makarating sa lupang pangako? Nako, parang hirap na hirap makarating. Mga kapatid, anong ginawa nila? Sabi po ng banal na kasulatan, makinig kayo. This is a part of a wilderness wandering. It is a God's provision for Israelites in the desert. Doon sa disyerto, na kung saan sinasabi doon sa kanila, this was after the destruction of the Pharaoh's army in the sea. Pagkatapos na mamatay ang lahat ng mga tauhan ng haring Paraon, nalunod at natabunan ng dagat, ito ang nangyari. The Israelites continued, nagpatuloy sila sa kanilang journey, sa kanilang paglalakbay sa buhay. Doon sa dalang pasigan, tinutulak ng alon sa bato ng Pampang. Ganyan ang ating buhay. Journey. Always remember, people of God, life is a journey. Ang buhay ay isang paglalakbay. Saan kaya ang destination mo? They were traveling, they were wandering, they were continued in journeying in the wilderness.
Pero they are not sure. Sometimes we are not sure in our destination. Nakasisigurado ka ba, nakatitiyak ka ba sa iyong patutunguhan? Hindi nakasagot. Nakatitiyak ka ba sa iyong patutunguhan? Amen. Nakasagot. Thank you, Lord. Ha? Dalawa lang naman yun ang patutunguhan mo eh. Amen. It is our choice. It is hell or heaven. The promised land stands for heaven. Amen. Iyon ang sumasalarawan sa langit. At kung tayo susunod sa kanyang kalooban, sa kanyang instruction, sa salita ng Diyos, nakatitiyak tayo na tayo makararating sa ating patutunguhan sa lupang pangako. It is our choice. Sabihin nyo, choice. Ulitin nyo. Ulitin mo. Anong voice? Choice. Iyon ay nasa sa iyong pagpili. Ano ang pipiliin mo? Langit ba o impyerno? Mga kapatid, ang pagpunta ng langit hindi sa ganda ng ataol. Hindi sa ganda ng serbisyo na may banda ka papatungo ng sementeryo. Hindi sa ganda ng mga bulaklak na nakaalay sa iyong 40 days na hindi sa dami ng bulaklak. Hindi yon sa paglalamay na hindi ka maliligo dahil bawal. Ang pagtungo at pagpunta sa langit ay hindi sa ganda ng kung anong bagay dito sa lupa. Ang pagtungo sa langit ay ating choice. Yun ay pagpili mo at gagawin mo ang instruction, ang salita ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, naiinip ka na ba? Sabihin mo kung naiinip ka na, ipagdadasal kita na kunin ka na ni Lord. Gusto niyo bang kunin na kayo ni Lord? Ha? Yung mga nagsasabing nahihirapan na siya, yung nagsasabing tinatamad na siya, absent na ng absent, gusto na niyang mag-resign, ayaw na niyang maglingkod. Sabihin mo, tinatamad ka na ba? Ha? Ipagdadasal kita na lumakas ang tuhod para maglingkod sa Diyos. O ipagdadasal kita. Sabihin mo, o ipagdadasal kita na kukunin ka na ni Lord. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo? Lalakas pa. Amen? Ayun. Choice. Pagpili. And choice is following God's instruction. Following or obedience to the will of God. And always remember, the will of God is the Word of God. Parang nagpatay ng lamok. Yung palakpak nila parang napapurihan yung lamok. Amen? So, ilagay mo ang sarili mo doon sa kwento. Ang mga Israelita ay naglalakbay, nakatawid sila. Nakatawid sila sa dagat na pula. Yung mga humahabol sa kanila nangamatay lahat. At nang makatawid na sila doon, hinahanap nila yung pangako. Gusto nilang makarating, pero based in the Bible, inabot sila ng mahigit 40 taon. Sa tagal?
sa tagal. Tayo nga eh. Ilang taong ka na? Ako magsi-70 na sa December. Hindi pa tayo nakakarating sa lupang pangako. Sa langit. Diba? Mga kapatid ni Kristo, bago tayo makarating doon, dapat nakapaglingkod ka na, dapat marami ka nang naisasama sa lupang pangako ni Yahweh El Shaddai. Amen? Di ano ang sinasabi ng aklat? Makinig kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, makinig ka. Huwag kang tutulog-tulog. Baka maiwan ka. Ha? Gising na gising ba? Pumalakpak ng malakas ang mga natutulog. Gising na gising ba? There is an important narrative lesson in the incident dito po sa mapait na tubig. Sila'y naghahanap ng tubig na masarap. Pero ang nasumpungan nila ay mapait na tubig. Nasumpungan nyo na ba ang masarap na tubig? Amen. Sabi ni Jesus, I am the living water. Amen. Sabi ng Panginoon sa isang babaeng Samaritana, ang uminom dyan sa tubig na sa balong yan ay muling mauuhaw. Ngunit ang tubig na ibibigay ko ay hindi ka na mauuhaw kailanman. Amen. Ang mga Israelita, ano ang nasumpungan nila? Ang sabi ng banal na kasulatan, after 3 days without finding water, they arrived in Mara. Yung Mara, andun mapait ang tubig. And there is an important narrative lesson in this incident of bitter water. Mapait, parang ampalaya. Ano ang sabi ron? When the people were helpless. Ito ang narrative lesson sa mapait na tubig. Kapag ang tao'y wala nang magagawa at walang ginagawa, amen, kundi matulog ng matulog. When people were helpless, walang tumutulong sa kanila, and they were thirsty. Uhaw, kinauuhawan kita, aking Panginoon. Sabayan niyo ako. Hanap ko'y ikaw. Sabayan niyo nga ako. Damdamin ay nasasaktan, hindi pa rin ako mag-ahadlan sa pagtugon mo. May kagala ka. Taas ang kanang kamay. Wala akong ibang na kundi makita ka. Kalwalhatian mo'y maranasan tuwing na
dakila. Kapag tayo helpless, kapag hirap na tayo, tulad ng mga Israelita, hindi natin malaman kung anong ating gagawin. Minsan may mga sinasandigan tayo, sila pa'y nabubual. Sabi doon sa awitin, ang kauhawan natin ay ang Diyos. Amen. Ang kauhawan natin ay ang living water, Jesus Christ of Nazareth. Hindi ang tubig na mapait. It is not the bitter water, but the good water of life. And His name is Jesus. Yan ang dapat nating kauhawan na sinasabi sa awit. Ulitin nyo ano sinasabi. Kinauhawan, laksan mo naman aking. Mas malakas yung electric fan mo. Ang hinahanap ng ating kaluluwa ay si Jesus. Kahit nasasaktan ang ating damdamin, hindi pa rin ako makahadlang sa pagdulog ko ay kagalakan. Taas ang kamay. Wala kundi kalwalhatian mo, maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilan at dahil dito, humingi si Moses kay Yahweh, ituro naman ninyo. Sabi niya, ituro naman sa kanya ang isang putol na kahoy at kinuha ni Moses yun. Putol na kahoy na ginamit para mawala ang pait ng tubig. Amen. Putol na kahoy representing the cross of Christ. Nang pasanit akapin ni Jesus, ang putol na kahoy, ang pait ng ating buhay, ang ating pagdurusa, ang lahat ng ating kahirapan ay nabawi nang dahil kay Kristo. Hindi niya binitawan ang putol na kahoy, hindi niya binitawan ang krus. At dahil doon, ang ating mga buhay na mapait ay naging masarap. Masarap na buhay. Masarap. At nang maramdaman mo ang sarap, ang sabi mo sa Panginoon, o kay sarap ng mabuhay. Laksan nyo naman sa daigdigan. Laksan nyo naman, choir.
Sabayan nyo, sabayan nyo. Nasa wilderness pa yata sila. Nasa wilderness pa yata yung kumakanta. Napawi ang pait, ngunit ngayon naramdaman ang kalungkutan. Ay noon mo naalala si El Shaddai. Ang tao'y kay dali sa Diyos na ang lahat. Siya ay nawala ang pait nang ibigay ni Moses at ituro sa kanya ang putol na kahoy, at nang ito'y ilagay do sa batis na mapait, nawala ang pait ng tubig at napalitan ng masarap na tubig, dahil nasumpungan nila ang tunay na tubig, ang nagbibigay lakas at buhay, nagpapagaling at nagbibigay ng kalakasan sa ating lahat. The water of life, He is Jesus. That in the beginning, in the written book of Moses, and in the prophecies of the prophets, sa pasimulay salita, ngunit nagkatawang-tawang salita at nakipamayan sa atin. And that is the narrative lesson sa ating binasa ngayon. At ano ang sinasabi? How to make the water sweet when they followed instruction. Ang mapait na buhay ay mawawala. Magtatagumpay tayo kung susunod tayo sa mga utos ng Diyos, sa instruction ng Panginoon. Ngunit kung tayo laging sumusuway, mananatili ka sa sumpa sa mapait na buhay ng tao. Sabihin mo sa iyong katabi, it is your choice. Nasa sa iyong pagpili. Sabi doon sa aklat ng Exodo, alin ang pipiliin nyo? Pagpapala o sumpa? Buhay o kamatayan? Magulong pamilya o masaganang pamilya? Sabihin mo sa iyong katabi, kaya pamilya muna. Kaya pamilya muna. Amen? Yes. Ay yung iba, alin ang inuuna? Pamilya na may pamilya. May pamilya ka na, inuuna mo pa si kumare. Mapait na buhay. Ano sinasabi? When they were follow the instruction or the word of God, the water becomes sweet and their thirst was satisfied. Ang kanilang pagkauhaw ay napawi. At dahil napawi ang kanilang pagkauhaw, lahat ng problema ay nagkaroon ng solusyon. Ang lahat ng sakit ay pinagaling. Ang lahat ng kabigatan ay pinagaan. Ang lahat ng pangit ay pinaganda. Ang lahat ng walang laman, nilamnan. That's why wala nang oras. Sabihin mo sa iyong katabi, wala nang oras. Baka kakunin na ni Lord. Kaya dapat, sabihin mo, kaya dapat
sumunod ka sa kanyang salita. Amen? So anong sabi ng Bible? Listen carefully. Sabihin mo, makinig kang mabuti. Sabi ng lesson about this instruction, listen carefully to the voice of the Lord our God. Makinig kang mabuti sa mga itinuturo ng Diyos. Kapag nasa ganitong gawain, salita ng Diyos, pakinggan mo. Huwag kang makipagkwentuhan sa katabi mo. Huwag kang kalabit ng kalabit yan. Makinig ka. Sabihin mo sa iyong katabi, makinig ka. Laksan mo. Kaya hindi lumalago, hindi nakikinig. Pangalawa, ano sabi? Do what is right in the eyes of God. Gawin mo yung nararapat sa paningin ng Diyos. Huwag yung masama. Alam mo ng masama, yung ikaw ay mangalo niya. Bakit pinagpalit mo ang asawa mo kay kumpare o kay kumare? Do what is right in the eyes of God. Amen. Yan ang sinasabi sa Mark chapter 10 verse 17. Sabi noon, what must I do to inherit eternal life? Ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Do what is right. Gawin mo yung tama. Gawin mo yung nararapat. Magpautang ka ng walang patubo at pagpapalain ka ni Yahweh El Shaddai. Sabi ng banal na aklat, if you pay attention to His command and keep all His decrees. Kapag nakatuon tayo sa mga pinag-uutos ng Diyos, ano niya sinabi? Hindi ko na ipadadala sa inyo ang alinman sakit na pinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh. Ay kumukontra. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Si God ang manggagamot. Ang gamot, hindi nakagagaling yan kung wala ang Diyos. Ang gamot, hindi makapagpapagaling kung wala kang faith, pananampalataya sa Diyos. Ang gamot, nakakagamot dahil yun ay contact point lamang sa iyong pananampalataya sa Diyos. Amen! Tayo kayong lahat. And let's proclaim the goodness of God. Let us proclaim the goodness of God. God is always able of the goodness of God. God is always faithful. God is always good. And God is always able to do something good in you. Hallelujah. Yes. Yes, God is always enough for us. His goodness, His righteousness, hallelujah, His strength and power.
Let's pause for a while. Think it over and over again. Always remember that God is good all the time. His goodness is always there. Hindi nagbabago ang Diyos. Siya ang ating sandigan. Siya ang ating Diyos. Siya ang ating lakas. Siya ang ating patnubay. Siya ang ating gabay. Siya ang tubig ng buhay. Hindi mapait, masarap, at siya ang ating kalakasan. Raise up your hands and close your eyes. He is our hiding place. In times of troubles, in times of sickness and pain, Jesus is our hiding place. Come unto Him. Lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya at siyak. Sasamahan ka niya. Close your eyes. Yes. Now He's doing something good in you. May ginagawa siya sa iyo ngayon. Yes. Glory. Amen. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Yes, Jesus, we trust you. Part of your body na yung dinadaing, patong mga kamay mo sa bahagi ng katawan mo ang idinadaing mo. Lay your hands, patong nyo ang inyong kamay. Gusto nyo sa ulo nyo, patong nyo, and claim that there is healing, there is power, there is deliverance. May kagalingan. May kagalingan na nangyayari.
Jesus. Trust in the Lord. Be healed. Be healed. Trust in Him. In the name of Jesus. Say, I am strong in the strength of my Lord. Hayaan niyong nakapatong ang kamay niyo sa ulo niyo. Patuloy na kumikilos ang Diyos. Patuloy na may ginagawa siya. You feel Him and claim Him in your life. Healing, deliverance, moving in your whole being, in your whole body. Tanggapin nyo ang kagalingan. Tanggapin nyo ang himala. By the power of the Holy Spirit, in the name that is above every name, Jesus Christ of Nazareth, receive healing, deliverance, in the name of Jesus Christ. Be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed. Choir, continue singing, you are my hiding place. You claim. Naming Diyos, inangkin na po namin kami lahat ay pinagaling mo na. Inangkin na namin na ang kalakasan namin ay Ikaw. At inangkin na namin, Panginoon, ang aming buhay, ang aming sarili ay nasa sa iyo lamang. Inangkin na po namin na kami tagumpay. Raise up your hands. Taas ang mga kamay. Sino sa inyo ang pinagaling na may cancer? Sabihin mo, I am healed. Sabihin mo, I am strong. Sabihin mo, I am rich. Sabihin mo, I am victorious. In Jesus' name. Ano ang sagot? Baba ang kamay. Baba ang kamay. Tanong ko kanina, sino sa inyo yung may cancer, pinagaling ngayon? Lapit ka dito. Yung may cancer na yun na pinagaling. Sino sa inyo yung may sakit sa puso, na ngayon pinagaling? May sakit sa puso, ngayon pinagaling, lapit ka rito. May sakit na sa atay o sa bituka, sa tiyan, na pinagaling ngayon, taas ang kamay. Lapit ka dito, kapatid. Lapit ka dito. Okay. Raise up your hands. Kayong tatlo. Tapos kayo naman po, tumaas na rin ang kamay. Close your eyes. O diyan po. Close your eyes. Wala pong pupuntang ibang marami dito, ha? Okay? Father in heaven, I pray, Lord, na sila pong lahat ay pinagaling mo na. Inaangkin ko, Panginoon, totally they are healed. And we proclaim, Lord God, that healing and deliverance is in you. In Jesus' name.
Father in heaven, I pray. Yes, Lord. Claim, Amen. touch. Yes, Lord. Yes, in the name. Hayaan mo dyan. Father in heaven, I claim in the name of Jesus. Touch. Father in heaven, I claim. Touch. Father in heaven, I claim. Touch. Father in heaven, I claim magaling ka na sa ngalan ni Jesus. Touch. Oh, my God. Father in heaven, I pray, claim, touch. Yan. Palakpakan natin si Lord. Taas ang kamay. Panginoong Diyos, inaki na po namin. Kami pong lahat ay pinagaling mo na. Kaya tanggapin mo ang aming papuri, parangal, at pagsamba sa iyo. Palakpakan ng malakas si Lord. In Jesus' name. Taas ang inyong mga daladalahan, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles. Kasi po kung kayong lahat ay aking ilay hand, magaling na po kayong lahat. Ha? Hindi tayo matatapos. Taas po ang lahat ng yan. Lahat ng may passport, claim, bibigyan kayo ng visa ni Lord. Ama, basbasan po ang mga bagay na ito. Inaki na po namin kaming lahat ay tagumpay na. At inaki namin ang mga panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles ay pinagpala mo na. Sa pangalan ni Jesus, anong sagot? Tandaan, 145, pamilya muna. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Ito yung bonus nyo. Pangalawang bonus nyo. At pangatlong bonus nyo. God bless.